Namimiligro na naman po na magkaroon ng brownout sa Luzon ngayong weekend. Ayon yan sa Department of Energy. Sumabay kasi ang biglang pagbaksak ng ilang malalaking planta ng kuryente sa taktang tinatawag na maintenance shutdown ng iba pang mga planta. Naloko na. Nakatutok si Julio Segovia. Pumalyang Masinloc Power Plant ngayong araw dahil nagkatagas ang boiler tube nito. Hindi pa rin nagbalik operasyon ng GN Power at Pagbilao Power Plant. Sa Sabado, malaki-laki pang mababawas sa reserbang kuryente dahil sa ilalim sa pagkukumpuni ang Ilihan Power Plant. Tatakbo na bukas ng gabi ang Calaca Power Plant. Pero konti pa rin daw ang reserbang kuryente ngayong Sabado at Linggo, kaya't posibleng mag-brownout. It will get worse if there is no additional supply. But the good thing is there is additional supply. Ang question lang naman tinitingnan natin, are they coming in on time? We always try to make sure that there is no power interruption. Sabi ng DOE, pwedeng humingi ng ayuda sa Visayas pero yan ay kung sobrang power supply nila, nakaraniwan din namang delikado. Naka-standby rin ang Interruptible Load Program o ILP ng Meralco na ginamit din noong Mayo kung kailan nag-red alert ang Luzon. It is our understanding that the situation will only be for Saturday because for Sunday we expect load to be much lower and the situation to be not as critical. Ang pagbagsak ng mga planta noong isang buwan na nagdulot ng manipis na reserba ang rason ng Meralco kaya may taas singil sa kuryente ngayong Hulyo. Nagmahal daw kasi ang kuryenteng kinukuha nila mula sa mga supplier kaya sumipa ang generation charge. Kapag ganyang maraming forced outages yung ng mga planta, apektado din of course yung dispatch nitong mga natirang planta na nakapag-supply. Kaya yung suppliers namin nagtaas ng kanilang presyo, both the PSAs and the IPPs. Bukod sa generation charge, tumaas din ang transmission charge. Pero dahil bumaba ang distribution charge, naging 3 centavos na lang ang power rate hike ngayong Hulyo. Sa mga kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan, 6 pesos ang taas singil. 9 pesos naman kung 300 kWh ang buwan ng konsumo. Bariyaman, masakit pa rin ito sa bulsa ni Nanay Rustica, lalo't sumabay ang power rate hike sa taas presyo ng mga bilihin. Kaya pangaral niya sa mga apo. Pinagbabawalan ko na sila kung pwede ka ako, minsan lang. At pag hindi importante, huwag gamitin lang ang mga gadget nila. Julio Segovia, nakatutok 24 oras.